Sa puntong ito, magbibigay po tayo ng update at pagpapaliwanag hinggil dito sa panggagalaiti. Umuusok ang ilong ni Boyeng Rimulya pagdating po sa kanyang pagkagalit bigla, no? At pag-atake kay Congressman Leandro Leveste. At ito ay siyempre extension ng maniobra ni Marcos Jr. sa nais nilang patahimikin, supilin, lumpuin at paluhurin si Congressman Leandro Leveste na wag nang magpapatuloy pa at wag nang makialam pa sa mga expose na kanyang ginagawa patungkol po dito sa Cabral Files, sa mga katiwalian, kasindikatuhan na naganap at nagaganap po sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Una sa lahat, nakuryente po itong impormasyon ni Boyeng Rimulya na ang franchise na nakuha daw ni Congressman Leandro Leveste bilang isang pribadong developer ng renewable power and energy source, yung solar energy and power supply, ay pinagkakitaan nito sapagkat ibinibenta daw niya ni Congressman Leveste ang kanyang franchise sa Meralco, which is a power distributor. Aba, biglang nag-react po ang Meralco. Sabi ng Meralco, hindi totoo yan na nagka-transaksyon kami kay Congressman Leveste patungkol sa franchise on renewable power supply, particular on solar power and solar energy. Pangalawa, binabanggit po ni Boyeng Rimulya na parang diskartidor at sindikatong style ng negosyo ni Congressman Leveste. Wala din po itong katotohanan sapagkat open, above board ang registration at hindi po involved sa anumang corporate anomaly or fraudulent o maanomaliyang transaksyon ang kumpanya ni Congressman Leandro Leveste. Sapagkat si Congressman Leveste po ay bilyonaryo na bago pa siya pumasok sa politika sa pamamagitan po ng kanyang pagsusumikap at mabuting diskarte sa negosyo upang mapalago ang kanyang solar power, solar energy company, mga kababayan. Ngayon, dahil nag-ingay siya, pinili niyang manindigan nang pumasok siya sa politika upang ibunyag ang mga katiwalian, ang kasindikatuhan, gamit ang Kongreso at poder mismo ni Marcos bilang presidente, kung paano naging isang malaking criminal syndicate and cartel type of corruption and plunder operations, ang gobyerno, napuruhan tuloy at napukusan si Congressman Leveste. Yan po ang punot dulo dyan. Ang paninindigan at malakas na loob ng pagbubunyag na ginagawa ni Congressman Leveste ang pinakapunot dulo kung bakit tinarget po siya ng lubos-lubusan ng pinakapwersa ng pang-aatake ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Ayun! Kayon, si Ombudsman Boyeng Rimulya, ang tanong sa kanya, ba't ka nang gagalaiti? Ba't umuusok ang ilong mo at bumubula ang bibig mo? Sa pag-atake kay Congressman Leveste, bakit siya bang involved sa flood control projects? Si Congressman Leveste ba ang nangulimbat ng bilyon-bilyon kagaya ng ginawa nila Marcos at Romualdez? As per revelation ni Saldico, 52 billion pesos ang na-deliver niya kay Marcos. At kay Romualdez, almost 50 billion din. Kay Sandro Marcos pa. Ba't hindi yun ang imbestigahan mo? Ba't hindi yun ang fokusan mo ng iyong tungkulin, ng iyong abilidad, ng iyong katalinuhan, kung mayroon ka nito, at ng resources mo bilang ombudsman? Ang tungkulin ng ombudsman sa ilalim ng saligang batas ay tagapagtanggol at tagapagprotekta ito ng pundo at kaba ng bayan at tagapaglitis o tagapagsulong ng disiplina at mga sanctions upang habulin ang mga kurakot at mandarambong sa kaba ng bayan at nag-aabuso sa puder. Yan po ang papel ng sandigan ng ombudsman. Ang sandigan bayan po, doon ipinapaakyat ang mga kaso ng mga public officials, lalo na po pag ang salary grade level mo above 27
at ikaw ay nasasangkot sa katiwalian, korupsyon o abuso sa puder related sa iyong duties and functions as a public official or part ng gobyerno, ikaw ay sinasampahan ng ombudsman ng kaso sa Sandigan Bayan. Going back dito sa punto, kay Congressman Leandro Libeste, bakit siya ang pinagdidiskitahan? Bakit si Congressman Libeste ang pinag-iinitan ni Boying Rimulya? Ayun, nakuryente siya tuloy, sunog. Sunog po ang kanyang impormasyon dahil hindi totoo na nagdiskarte, nagmaniobra ng franchise sa solar power energy and contract niya si Congressman Leandro Libeste. Palpak, kapareho po ng palpak na sinasabi ni Boying Rimulya na may warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa coming from the bogus and sindikato na uri ng grupo na tinatawag na ICC. Nang tinanong at challenge po siya, wala siyang may pakitang hard copy o hard evidence. Kuryente na naman ang impormasyon na ito pagdating din kay Congressman Leandro Libeste. Aba, to the rescue, si dating Congresswoman at ngayon ay Department of Energy Secretary Janet Garin. At ang sabi niya ay may mga kontratang hindi natapos si Congressman Libeste sa kanyang solar partnership project sa gobyerno, dahilan kung bakit siya daw ay sasampahan ng kaso na magkakaroon ng penalty charges of 24 billion pesos laban kay Congressman Libeste, kasabay po ng pagkansila ng mga kontrata na nagkakaabot sa 12,000 megawatts power solar power supply contract. 12,000 megawatts plus penalty charges of 24 billion pesos. Wow. So, dinumog talaga at inatake ng tudo-tudo ng puwersa ni Marcos at Romualdez si Congressman Leandro Libeste sapagkat bit-bit po niya ang katotohanan. Kung nagsisinungaling at nagkakaroon lamang ng pag-iimbento si Congressman Libeste hinggil sa kanyang mga ibinubunyag patungkol po dito sa Cabral Files, sa mga listahan ng katiwalian, pagbubunyag kung paano dinambong at kinurakot ang mga pondo ng bayan, sino-sino mga involved mula sa kanyang iba't ibang sources. Aba, i-ignore lang po ito ng Malacanang si Congressman Libeste kung hindi totoo ang bit-bit niyang mga pagbubunyag. Subalit dahil totoo, imbis na sagutin ang mga isyong ito, ang mga pagbubunyag at mga sasagawa ng mga pagbubulgar ni Congressman Libeste, siya ang inatake. Inatake din po ang kanyang legitimate business, pati na po ang kanyang pagkatao. Kaya, very classic na taktika po ito nila Marcos at nila Romualdez kung paano gamitin ang poder at kapangyarihan kagaya ng paglagay ni Marcos specifically kay Boying Rimulya para abusuhin at gamitin ang poder sa pagka-ombudsman upang iharas, i-intimidate, ipitin, gipitin, supilin ang mga perceived political enemies ni Marcos, kasama of course ni Romualdez. Pangalawa, pagtatakpan ang totoong pagkakasangkot nila Marcos at Romualdez bilang mga mastermind dito po sa usapin ng malawakang pandarambong ng Kabanang Bayan. Kaya ang tinatarget ni Boying Rimulya, instead ang mga kurakot at mga miyembro ng sindikato ng mga magnanakaw at kurap na mga politikong kasabwat sa sindikato ni Martin Romualdez at ni Marcos, ang hinahabol ni Boying Rimulya bilang ombudsman yung mga whistleblowers, yung mga nagsisiwalat, na instead na ito ay kanyang pangalagaan at suportahan para maging support witnesses sa kanyang crusade and in the performance of the discharge of his duties and functions as ombudsman. Aba, yung mga nagsisiwalat pa ang kanyang iniipit. Kagaya ng ginagawa niya ngayon na pangingialam na parang siya ang attack bulldog ni Marcos pagdating dito sa usapin ng mga revelations na ginagawa ng kagaya po
ni Congressman Leandro Liveste, ni Congressman Kiko Barsaga, at ng iba pang mga tumutulong upang maibulgar ang katiwalian at korupsyon sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez at nang sa ganun mapatigil ito. This is a classic abuse of authority and very clear display of arrogance. Itong uri ng pagtrato at actuations na ginagawa ni Ombudsman Boying Rimulya laban kay Congressman Leandro Liveste. Hindi nga naman niya mapakita ang kanyang pagka-arogante at ang pagkapoderoso dito sa totoong mga nagnakaw at sangkot sa pagnanakaw. No, kagaya po nitong mga itinuro ni Congressman Toby Chanco na nag-operate para suhulan ang mga kongresista gamit ang pondo ng bayan sa pamamagitan ng pagsindikato sa pork barrel or insertions ay itong 209 billion pesos na nilakad ni Congressman J.J. Suarez at ni Congressman Dong Gonzales na itinuro ni Saldico na mga barkada at bahagi ng sindikato sa pangungulimbat at pandurubo sa kaban ng bayan. According to Saldico, o ba't hindi yun ang mga imbestigahan at habulin ni Boying Rimulya?